Guys, for today's video, ang pag-uusapan po natin ay all about the Maya Easy Credit. So, marami na rin po tayong na-review about Maya Easy Credit, yung pag-determine ng due date, yung interest, and etc. So now, ang gagawin po natin is titingnan po natin ulit. Magbabalik tanaw po tayo kay Maya Easy Credit. Simulang-simula, ano ba yung mga features niya? Paano ba nagiging qualified kay Maya Easy Credit? Para for this year, 2025, aware po kayo kung may naibabang mga proseso sa pag-apply, paggamit, at pagbabayad ng inyong Maya Easy Credit. So, samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so Maya Easy Credit, dati ang tawag dito ay Maya Credit, then pinalitan nila ng Maya Easy Credit dahil kasi naglagay sila ng panibagong loan service nila which is the Maya Landers Credit Card. So tama lang naman, parang naming convention para hindi masyadong malito. Built-in siya sa inyong Maya Super App wherein makikita nyo siya under credit and then dun yung makikita yung available credit limit na binigay sa inyo. Okay, but first and foremost, punta muna tayo sa website ni Maya Bank and silipin natin kung ano yung mga sinasabi ni Maya Bank about their product na Maya Easy Credit. Okay, mayabank.ph, say yes to extra budget. Yan. Get up to 30,000 in seconds with Maya Easy Credit. Why you love Maya Easy Credit? Ito daw yung mga features. So, borrow up to 30,000 pesos, no documents needed, and pay up to 30 days. So, ito daw yung mga requirements. So, you have to be 21 to 65 years old. Kung check ka dyan, edi good. You are a Filipino resident, meaning dito ka nakatira sa loob ng Pilipinas. And finally, you have an upgraded Maya account. Well, apparently, yan yung requirements. However, yung eligibility, hindi lang nakabase dyan. So, for you to be eligible or be approved with a Maya Easy Credit line, unang-una sa lahat, sabi lang ni Maya, kailangan nagme-maintain ka ng good credit standing with the Maya app or Maya Bank. Pangalawa is that lagi mong ginagamit si Maya app. The more daw na ginagamit mo ang Maya app, tumataas yung chances mo to be granted with Easy Credit. And lastly, kahit hindi nila sabihin, si Maya Bank ay accessing and reporting entity sa TransUnion and sa CIC or Credit Information Corporation. So basically, si CIC yan ang credit bureau ng Philippines na nagko-collate and nagbibigay ng credit scores natin. So, doon naman nakabase yung mga lending institution, financial institution, kung magpapahiram ba sila ng pera sa'yo, gaano kataas yung risk, etc. Kaya TransUnion naman, same thing naman din, pero more on, ito yung sa mga banks. Nalaman ko yan kasi when I check my TransUnion, nagkaroon ng inquiry si Maya Bank sa aking TransUnion report. So, it only shows na hindi lang doon tumitingin si Maya sa ating activity sa Maya app. So now, ang maximum credit limit na pwedeng ibigay ni Maya Easy Credit ay only up to 30,000 pesos. Since ito yung product na parang directly in comparison with G-Credit, okay lang naman na up to 30,000 pesos yan. Kasi possibly siguro ang target market niya is yung masa. Thus, possibility nito is mas marami ang nabibigyan ng access sa Maya Easy Credit. So basically, makikita nyo si Maya Easy Credit by opening your Maya app and then from your dashboard, wallet, savings, makikita nyo yung credit, click nyo yung credit, and then yan, makikita nyo yung credit limit na binigay sa atin ni Maya Credit. For me, to tell you the truth lang papakita ko po sa inyo, ito, ang una at huling gamit ko ng Maya Easy Credit is last July 17, 2024 in the amount of around 11,000 pesos. Okay, so ito siya. Bakit 11,000 lang? Kasi during that time, July, nasa 11,000 lang ang credit limit na binigay sa akin ni Maya Easy Credit. Ang ginawa ko dito is, transfer ko lang directly sa wallet ko. Like, click transfer, ayan, tapos i-enter yung amount. So, like 10,000, tapos click continue. And then, ito yung summary bago ma-transfer sa aking Maya e-wallet. Kung makikita nyo dito, yung total charges netong 10,000 pesos ay nagkakahalaga ng 705.16. So, kung i-calculate natin yan, 705.16 divided by 10,000, lalabas na total na around 7.05%
ang total cost of loan. So, medyo mataas talaga ang interest dito. But guys, just to clear, your mileage may vary. Ang ibig kong sabihin na ang interest na nakukuha ko may not be the same as the interest na pwedeng ibigay sa inyo. Kadalasan na nakikita ko and nakakausap ko, and yes, based on my experience, is mataas talaga ang interest na pinapataw ni Maya Easy Credit. Meron naman dyan iba na napakaswerte na nabibigyan ng 3.99%. Ibig sabihin lang po nun, maganda ang inyong credit standing kay Maya. And ibig sabihin nun is low risk po kayong pautangin. And when you're low risk, ibig sabihin, low interest din po ang naibibigay sa inyo. Diba? Yun po yung benefit na nakuha nyo kung maganda ang inyong credit standing and credit score. Okay, going back, July pa yung aking last na hiram ko with Maya Easy Credit, and I did that for the purpose of showing you how it is done. So in case na gusto nyo malaman kung yung total experience ko about the Maya Easy Credit, loaning from it, well, check nyo na lang po itong video na to. That's July 11. During that time, 11,000. After paying my dues, instant na nag-increase ang credit line ko to 30,000 pesos. So that's my experience, guys. And again, your mileage may vary. Pwedeng hindi ka agad kayo ma-increasean or pwedeng ma-increasean kayo. So napaka-convenient nito Maya Easy Credit because you can just easily transfer your Maya credit to your electronic wallet, withdraw it sa cash or i-transfer nyo. Basically, mas madali nyong nakuha in digital money or convert to peso. Versus ito sa mga other lending service natin katulad ni GCredit, ni SPay Later, TikTok Pay Later, Last Pay Later. Yes, papautang sila but more on for product, but wala actually yung mako-convert siya into cold cash. And hindi lang naman kasi tayo nakarely sa mga transactions online na sa mga merchants, well, meron din tayong ibang mga pangangailangan na kailangan cold cash ang ating ibayad. So possibly, this is the reason why most people are using Maya Easy Credit when we conducted our poll last December. So much for Maya Easy Credit, yung mga magagandang bagay sa kanya. Now, let's concentrate kung ano yung mga dapat nyong i-watch out kay Maya Easy Credit. Okay, unang-una sa lahat is your due date. Iba't iba po tayo ng due date and maganda rin ito na ginawa ni Maya kasi you can set your own billing end date. Thus, if you add 15 days to your end date, makikita mo na kung kailan yung due date mo. Ang ibig sabihin nito, once na nag-apply ka and approve, papapiliin kayo ng date. Kunyari, for example, regular employee ako, pumapasok ako, and ang sweldohan ko ay kinsenas at katapusan. Okay, so gusto ko na kapag due date ko na is meron na akong pera. So kunyari, every 15 ang aking sweldo, ang gagawin ko, isi-set ko ang billing end date ko ng mga 16. Para sigurado na pag nag-15 na, may hawak na akong pera and magjuju pa lang kinabukasan yung aking Maya Easy Credit. Thus, meron na kagad akong pambayad dun sa mga nagamit ko. Next reason to watch out when using your Maya Easy Credit is that even if you pay in advance, babayaran mo yung buong contract amount ng hiniram mo. Dun sa pinakita natin kanina, 10,700 something, well, yan pa rin yung babayaran mong buo. Walang adjustment na mangyayari, walang ibabalik, hindi ang katulad ni GLoan or ni GGives na in case na magbabayad ka in advance, meron silang promotion na magbabalik sila ng interest ng buwan na hindi mo nagamit. Ito, kahit gaano ka kaaga magbayad, kahit hiniram mo lang ng isang araw, well, babayaran mo pa rin yung buong buwan na interest. Third reason to watch out when using Maya Easy Credit is, nabanggit ko na kanina, is their interest rate. You have to watch out dun sa interest rate na nakapataw dun sa account nyo. And hindi natin alam kung magbababa ba yan or basically yan na yung interest rate na nakapataw sa inyong Maya Easy Credit all throughout. Kasi kung yan na yun, and based on my experience, hindi siya nagbabago, well, medyo malaki talaga if nasa 5 to 7% ang interest na nakukuha nyo. Last thing to watch out when using Maya Easy Credit is that if you plan on having further relationship with Maya, meaning having a Maya personal loan or a Maya Landers credit card, it's a good thing na alagaan nyo po ang inyong Maya Easy Credit. Make sure po na hindi po kayo nalilate sa pagbabayad and lagi nyo pong ginagamit ang inyong account. Because mapapakita po natin dito yung ability nyo to pay and mapapababa nyo po yung any risk of default. Thus, would in turn make your credit rating better at when evaluation comes, then makikita na posible kayo magkaroon ng Maya personal loan or Maya Landers credit card. So basically, yan po ang ating review for 2025 for Maya Easy Credit. Now for our question of the day. Ano sa tingin nyo ang
mahalaga sa inyo. Yung convenience na mabilis nyong ma-transfer ang pera kahit medyo mataas ang interest, or yung katulad naman ng G-Credit na medyo mababa nga ang interest pero pahirapan naman or walang official way to convert that into cash. Ano pa yung mas nangingibabaw sa inyo? Convenience or the interest rate? Yan. Let me know sa comment section sa baba at may chance po kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly Gcash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Clyde De Los Santos 5954. Sabi niya, I think wala na po. Actually, dito ko lang nakilala yan sa'yo, Sir Pat. Buti na lang, accidentally nakita ko yung mga reviews mo about credit card for beginners. As of now, 15K plus na po ang credit limit ko. Yun lang po, sir. Pa-shoutout at sana manalo din ng pa-Gcash. Yan. Ha. Salamat, Sir Pat. Yan. At Clyde De Los Santos 5954. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. At na-appreciate nyo po yung content na ginagawa ko. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para mag-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!